tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina at magpuri sa Diyos. Tayo ay nagtitipon sa isang panibagong panahon, liturikal na kalendaryo ng ating simbahan, sa pamamagitan ng panahon ng Adviento. Adviento, ibig sabihin ay pagdating. Unang dumating ang ating Panginoon nung siya'y sinilang sa mundo. Ito ang tinatawag nating Pasko. Pero pinapahayag natin sa ating pananampalataya na muli siyang darating sa kawakasan ng panahon. Tayo ay umiiral, nabubuhay, naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Dahil tayo ay naniniwala na sa kanyang muling pagdating ay magiging ganap, buo at kompleto ang ating buhay. Ang korona ng Adviento, ang tinatawag nating Advent wreath, ay isang simbolo ng ating tapat na paghihintay sa Kanya. Kaya naman, bebendisyonan natin ngayon ang korona ng Adviento, ang unang kandila bilang tanda na tayo ay umaasa pa rin at tapat na naghihintay sa pagdating ng ating makapangyarihang Panginoon. Mga kapatid, ngayon ay marangal nating sisimulan ang panahon ng Adviento. Buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Habang pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo sa ating buhay at mga tahanan, ang mga kandila ng koronang ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesucristo ay dumating upang pauwiin ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo tungo sa liwanag ng kanyang malwalhating paghahari. Dumating si Kristo upang ipagkaloob sa atin ang katubusan at nangangako siyang babalik. Manalangin tayo na maging palaging handa sa kanyang pagbalik at itutugon natin sa bawat panalangin, halina, Panginoong Jesus. Ulitin po natin. Halina, Panginoong Jesus. Sa pagkabuhay ng Adviento, mabuksan nawa ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoong Jesus. Sa liwanag ni Kristo ay tumatagos sa dilim ng kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoong Jesus. Ang koronang ito, nawa ay maging palaging paalaala sa pagbabalik ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoong Jesus. Ang pagpapalapit ng Kapaskuhan ay pumupuno ng kapayapaan at kagalakan habang tayo ay nagsusumikap at makasunod nawa sa halimbawa ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoong Jesus.
Mga kapatid, halina't manalangin sa Poong May Kapal na kanyang basbasan at pabanalin ang koronang ito ng Adviento. Panginoong Diyos, ang iyong simbahan ay buong galak na naghihintay sa pagdating ng manunubos. Nagbibigay liwanag sa aming mga puso at sumisira sa dilim ng kamangmangan at kasalanan. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa amin at sa korona ng Adviento. At ngayoy aming sisindihan ang mga kandila ng koronang ito, ang sinag nito nawa ay kabanaagan ng kadiliman ni Kristo, na siyang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ngayon po, sisindihan natin ang unang kandila ng Adviento. Mga kapatid, para tayo ay makita muli, karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa mga nagawa nating kasalanan sa Kanya at sa ating mga minamahal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawaing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binitawan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita ka'y magsisipangatal.
Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka, Nay, tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay dumingdi hamak. Ang nakakawangki ng sinapit naming mga dahong lagas, sa simoy ng hangin tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad, at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, Panginoong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman, ang katotohanan, ipinangaral namin tungkol kay Kristo, ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kalooban ng espiritual. Habang inihintay ninyo mahayag ang ating Panginoong Jesucristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo ay makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maghanda, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Pinahanda niya at pinabantay ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At tinuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman maging handa kayo lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya naman sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay madatnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Dalangin ko po na sana kayo ay nasa mabuti pa ring kalagayan. At Happy New Year din po sa inyong lahat, dahil ang Adviento po ay ang bagong taon ng ating inang simbahan. Ang New Year natin sa January 1 ay ang tinatawag nating Civil New Year. Pero ang ating Religious New Year, tayo po mga Katoliko, nag-uumpisa sa panahon ng Adviento. Para saan ang Adviento? Hindi lang po ito paghahanda para sa panahon ng Kapaskuhan. Alam ko po marami sa inyo ang excited na sa Pasko. September pa lang, kumakanta na ng mga Christmas song. September pa lang, inilabas na yung kanilang Christmas tree. Mayroong mga Christmas lights. Excited na po para sa Christmas bonus. Di po ba? Pero ang Adviento ay isa talagang paghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Dahil yan ang pinapahayag natin bawat linggo. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo ay babalik sa kawakasan ng panahon. Ang unang pagdating ng ating Panginoon, tinatawag natin Pasko. Pero meron tayong tinatawag na second coming. Yan po yung hinintay ng mga unang Kristiyano at tayo din hinihintay natin. Bakit? Dahil sa muling pagdating ng ating Panginoon, good news. Dahil yung mga may sakit, siguradong gagaling. Yung mga utang mo, mababayaran na yan. Yung mga bigo sa atin, magtatagumpay. Yung mga depressed, matutuwa. Yung mga may takot, lalakas ng loob. Kaya nga, ang sigaw at dalangin ng mga unang Kristiyano, nung unang panahon, ano po? Maranatha. Anong ibig sabihin ng Maranatha? Come, Lord Jesus. Yun yung dasal natin kanina. Pinindihan natin at binigyan ng ilaw, liwanag, ang kandila ng Adviento. Sinabi natin, halina, Poong Jesus. At kung kayo man po ay dumadaan sa pagsubok, sa problema, sa suliranin, bigat na dinadala, kung kayo ay nabubuhay sa kadiliman, yan po yung magandang dasal. Halina, Panginoong Jesus. Come, Lord Jesus. Because I want you to remember this, my dear friends. Your life cannot be changed and be transformed without Jesus. Amen? Magbabago lang ang buhay mo, ang buhay ng pamilya nyo, yung ugali ng asawa mo, yung business mo, sa pamamagitan ng pagdating at pananatili ni Jesus. Kaya nga, yan yung hingin mo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, halina dito sa aking isip dahil wala akong peace of mind. Panginoon, halina dito sa puso ng aking asawa para magbago siya.
Panginoon, halina dito sa aking katawan, sa katawan ng aking minamahal na may sakit, para lumakas siya, tumayo siya muli sa kanyang pagkahimlay, sa kanyang pagkahiga, sa karamdaman, sa sakit. Sabihin mo, Panginoon, halina dito sa aking pagod na katawan. Panginoon, halina dito sa aking nalulungkot na puso. Tignan niyo po kung ano mangyayari sa inyo. May pagbabago, isang maganda at mabuting pagbabago. Come, Lord Jesus. Isa po sa aking mga pinagmumunihan at pinagtatakan minsan, pag ako po ay nagbebendisyon ng mga patay, bakit kaya yung mga patay wala pong relo? Di po ba kayo nagtataka doon? Kasi pag ako po ay nagble-bless ng patay, kung ano-ano po yung mga nakikita kong hawak-hawak na mga patay. Minsan, may hawak po na pera. Tinatanong ko, bakit may pera? Sabi ng iba, para daw dumami yung pera. Totoo po ba yun? Bakit doon sa kamay ng patay? Pag nilagay mo yung pera doon sa kamay ng patay, anong ibig sabihin? Patay ang pera. Kaya siguro dumarami yung utang mo, kaya siguro hindi kumikita yung mga pera mo. Hindi po ba? Hindi po totoo yun. Gusto mong dumami yung pera mo, saan mo ilalagay? Lagay mo sa bangko o kaya lagay mo sa negosyo. Bakit mo lalagay sa kamay ng patay? Yung iba naman po nilalagay doon sa kamay ng patay. Bakit daw? Pamasahe daw ng patay. Tinignan ko naman, 20 pesos lang. Saan ba papunta yung patay? Di ba dapat sa langit? Kung 20 pesos, baka hindi makarating ng langit yan. Dapat bigyan mo 1,000 pesos. Mas malaki, hindi po ba? Yung mga iba, naglalagay po rosaryo. Naiintindihan ko naman. Pero tandaan nyo po, walang kwentang rosaryo kung hindi mo ginagamit. Marami po ako nakikita, naglalagay ng rosaryo, sinasabit sa mga simbahan. Tandaan nyo po, walang kwenta yung rosaryo yun kung hindi hinahawakan ng buhay na tao, nagdarasal siya. Doon lang po nagiging epektibo ang rosaryo. Amen? Nang po minsan, may nakita po ako, naglagay naman, nakahawak, gunting. Sabi ko, barbero po ba yung patay? Bakit may gunting? Yung pala merong pamahiin. Pag nilagyan mo ng gunting yung patay, ibig po sabihin, pinapaputol mo yung kamatayan sa pamilya. Ang kwento po, 3 na po silang mga magkakapatid na sunod-sunod na namatay. Meron pang 2 na buhay. Nakikiusap po, nagdadasal na sana siya na daw po ang pumutol, wala na daw po sanang sumunod. Pero sa dami-dami na pwede nating ilagay sa kamay ng patay, bakit hindi relo? Kung sa kanya naman yung relo, hindi po ba? Ano po ang sagot doon? Ang sagot, simple lang. Kasi Father, hindi naman po gagamitin ng patay yung relo. Hindi po ba? Tama po. Pero may mas malalim pong dahilan doon. Tandaan nyo ito. Walang relo ang patay kasi ang sinasabi natin, tapos na ang oras niya dito sa mundo. His time is up. Ang mga buhay lang ang nabubuhay dito sa oras ng mundo. Bakit nga ba tayo nagre-relo? Hindi lang yung sinasabi mong may oras ka pa, pero meron tayong relo. Bakit? Binabantayan natin ang oras. Ang tanong ko lang po, ano po ba ang binabantayan nyo sa oras? Ano po ba ang inyong pinaghahandaan? Pero napakaganda po ng paalaala sa atin ng Panginoon. Ano dapat ang bantayan natin sa oras natin dito sa mundo? Not only our worldly concerns, but we should prepare and watch out for the coming of the Lord. Sabi po niya, stay alert, be sober, watch for the coming of the Son of Man. Bakit po kailangan nating bantayan, hintayin ang Panginoon? Dahil napakagandang nakasulat, nakasaad po sa libro ni Propeta Isias. Pakinggan niyo po ito. That those who wait for the Lord, their strength shall be renewed. Ang ganda po. Ang mga tao na naghihintay sa Diyos, magiging bago muli ang kanilang lakas. Sila ay pagkakalooban muli ng panibagong lakas at ng buhay ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Na pag binabantayan natin ang mga bagay-bagay lang ng ating buhay, tingnan niyo po anong nangyayari sa atin. Humihina tayo. Nawawalan tayo ng lakas. Nawawalan tayo ng gana. Halimbawa na lang po dyan, tingnan niyo po. Pag binabantayan mo yung oras ng iyong pagtatrabaho, anong nangyayari sa iyo? Nagmamadali ka. At sa iyong pagmamadali, napapagod ka. Meron po mga tao, ang tawag ko, 49ers. Sino po yung mga yan? Yung mga hinihintay na mag 5 o'clock ng
hapon. Yung 49 minutes, nakahanda na yung sapatos, nagbihis na, nagtoothbrush na, nagayos na ng buhok, nagpabango na, nakabantay na po doon sa pintuan para po mag-log out, para po mag-time out, para po umuwi. Pero tingnan niyo po, yung mga tao na palaging nakabantay, oras na ba? Ano na bang oras? Uwian na ba? Sila yung buong araw, miserable. Walang tuwa, walang saya. Di po ba? Meron din po mga tao, anong hinihintay? Sweldo. Pag walang sweldo, hindi mo makausap. Moody. Mainit ang ulo. Pero pag meron ng sweldo, napakasaya. Pero gaano po katagal yon? Sandali lang. Pagkatanggap nyo po ng sweldo, darating na ang bonus, lumilipad yung salapi. Di po ba? Kaya sabi po nila, dapat yung bagong pera natin, palitan daw po yung design. Gawin pong pagong. Bakit? Yung pagong mabagal eh. Bakit ang bilis po ng lipad ng salapi natin, ng pera natin? Ano yung design ng bagong 1,000? Di ba agila? Kaya ang bilis eh. Nawawala. Isang kisap mata lang. Wala na. Pero tingnan niyo po, dahil yun lang yung binabantayan niyo, yun lang yung hinihintay mo. Ano yung karanasan mo? Wala kang gana, wala kang tuwa, wala kang saya. Meron din po mga ibang tao, ang binabantayan nila yung mga kapitbahay nila o yung mga kaibigan nila, kamag-anak nila. Tinitignan kung ano yung ginagawa. Pagkatapos sinichismis sa ibang tao. Tinitignan kung meron bang bagong gamit, bagong sasakyan, kung saan sila pumunta, kung sila ay nagbakasyon, saan sila kumain. Pero tignan niyo po ano yung nararanasan nila. Pag binabantayan nila yung ibang tao, naiinis sila, nagagalit sila, naiinggit sila. Yung mga iba, alam ko, ang binabantayan nila yung mga asawa nila. Pag hindi sinagot yung cellphone, nagagalit, nagwawala. Hindi lang nasagot ng minsan, 10 text message na yan matatanggap ng asawa nila. Sinasabi, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka sumasagot? Siguro meron kang babae kasama dyan ha. Pagkatapos, pag hindi pa sinagot, pati yung mga katrabaho ng kanyang asawa, tinatawagan pa, ginugulo doon sa kanyang trabaho. Yun ba yung payapang buhay? Alam ko din, marami po sa inyo, may problema sa kanilang mga asawa dahil merong kabit. Nalaman yung Facebook ng kabit. Anong ginagawa? Ini-stalk. Palaging tinitignan yung kanyang Facebook profile, binabantayan. Kaya nga, ano yung epekto sa kanya? Wala din siyang peace of mind. Wala siyang tuwa. Wala siyang galak. Kaya nga, nadidepress siya lalo. Kasi kinukumpara niya yung kanyang sarili kahit na sinasabi niya, mas pangit naman sa akin yan. Pero bakit siya nai-insecure? Sino ba ang binabantayan natin? Isa lang dapat, ang Panginoon. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Spend your time wisely by walking with the Lord, by watching for the coming of God in your life. Dahil palagi naman nandyan ang Diyos dumarating sa atin. Sa iba't ibang karanasan, sa iba't ibang tao, sa kanyang salita. Pero bakit hindi natin siya nakikita, nararamdaman at nararanasan? Kasi kung ano-ano ang ating binabantayan, kung ano-ano ang ating tinitignan, ang kasabihan, time flies. That is the bad news. Lumilipad ang oras, mabilis ang oras, maiksi ang panahon. Pero alam niyo po kung ano ang good news? You are the pilot of your time. Tandaan niyo po yan. Kung alam mo, mabilis lang, maiksi, at lumilipas ang oras, huwag mo sasayangin yan. Sa mga hindi mabuti, at kaaya-ayang bagay. Sa iyong mga pag-aalala, sa iyong mga takot, sa iyong galit, sa iyong inis. Do not spend your energy, your precious time on these things. Do not waste your time in sin. Pero ubusin mo, gamitin mong oras mo sa mabuti. Dahil may mabuti ding balik sa iyo yan. Ang kasabihan nga ay, time wasted with your loved ones is time well spent. Di po ba? Minsan, yung mga namamatay, nasa bingit ng kamatayan, yung mga may sakit, tanungin niyo po sila, what is your regret? Ano yung pinagsisisihan mo? Isa po sa sagot nila ay yung pinagsisisihan ko na nagtrabaho, pero hindi ako nag-enjoy sa aking buhay. Marami pong ganyan. Napakarami na ng pera nila, pero hindi pa rin tumitigil sa pagkakayod, sa pagsasakripisyo, sa pagpapagod, sa pagtatrabaho. Aanuhin mo yung perang yan kung hindi ka magi-enjoy, kung hindi ka magiging masaya. Di po ba?
Yung mga iba na malapit na pong mamatay, pinagsisisihan nila ito, that they did not spend their time with their loved ones. Kaya nga po, napakahirap para sa mga OFW, yung ilang taon sila nasa ibang bansa, 20 years. Pagbalik nila, hindi man sila kakilala ng kanilang mga anak. Yun yung pinakamasakit. Yung mga pamilya mo, estranghero sila, hindi mo sila kakilala. My dear friends, time is a blessing, a gift and grace from God. Do not waste it. Spend it wisely. Spend it lovingly. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tatay na kung saan nasa park siya, nasa playground. Binabantayan niya yung kanyang anak. Meron pong isang ginang, isang nanay, tumabi po sa kanya at nakipagkwentuhan, sabi, alam niyo po, yun yung anak ko, yung naka-jacket na kulay red. Ganun po ba? Sabi naman itong tatay at pinakilala niya yung kanyang anak. Yun naman yung anak ko, yung naka-jacket na kulay blue. At habang nagkukwentuhan po sila, biglang dumating po yung kanyang anak. Sabi, Daddy, pwede po bang 5 minutes pa bago tayo umuwi? Sige anak, sabi naman po ng tatay. So pinabayaan po niya. Pagkatapos po ng 5 minutes, dahil nagdidilim na, tumawag na po itong tatay. Sabi, Nak, uwi na tayo. Tumakbo po yung anak. Sabi, Daddy, 5 minutes pa, sige na. O sige na, sabi po ng tatay, umalis po. At sabi po nitong babae, nitong nanay na katabi niya, alam niyo po, napaka-tiyaga niyo dito sa inyong anak. Napakabait niyo Bakit pinapabayaan niyo yung anak niyo na maglaro? Sabi po ng tatay, alam niyo po kasi, meron pa akong isang anak na panganay na last year, naglalaro din siya dito sa park, sa playground, at meron pong isang tao, nagmamaneho, lasing, nabangga po niya yung aking anak na panganay. At bawat araw, pinagdarasal ko po sa Diyos na sana binigyan pa ako ng mas maraming oras at panahon na makasama ko itong aking anak, itong panganay dahil trabaho na ako ng trabaho. Nakalimutan ko siya, hindi ko siya nabigyan ng tamang panahon. Kaya nga natuto na ako, sabi po ng tatay. Kala po nitong aking bunso, binibigyan ko siya ng extra 5 minutes, pero sa totoo lang po, siyang nagbibigay sa akin ng oras at panahon. Di po ba napakaganda? Ang oras at panahon na binibigay sa atin ng Diyos. Pero saan natin ito inuubos? Saan natin ito sinasayang? Mga kapatid, kung meron ka pang oras at panahon, magpasalamat ka sa Diyos. Ubusin mo ito sa mga mabubuting bagay. Gamitin mo ito para sa iyong mga minamahal. Huwag mong kalimutan na maging tapat ka sa Diyos. Alam ko po na mahirap na bubuhay sa mundong ito. May mga pinagdadaanan tayo mga problema. But please be patient. You can bear your time here on earth with patience. Because remember, patience with God is called faith. Patience with yourself is called discipline. And patience with those people that are dear to you, it is called love. So, magiging napakaganda ng oras at panahon natin kung dadagdagan pa natin ng pasensya at ng tiyaga. Anong oras na ba? Oras na para magmahal ka, oras na para gumawa ka ng mabuti, at oras na para maging tapat ka sa Diyos. I tell you, bantayan mo ang Diyos, gawin mo ang utos ng Diyos, at panibagong lakas at buhay ang ipagkakalob niya sa iyo. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Pagdasal natin na tayo ay tulungan niya pagkalooban ng grasya, ng tiyaga, na pagbabantay sa Kanya sa oras at panahon na pinagkaloob niya sa atin sa buhay na ito. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang linggo ng Adviento, dumulog tayo sa Panginoon na may buong pananalig at pagmimithiing tanggapin siya sa ating buhay. Sama-sama tayong manalangin at ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway ito ay maging maningning na halimbawa ng tapat na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari at lahat ng mga konsagradong tao, naway matagpuan nila sa atin ang kasiyahang kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong may lapit sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, naway makatagpo sila ng kakayahang mag-alay ng puwang at panahon para sa Diyos at maka-Diyos na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, ipadama mo sa amin ang mapagpagaling na bisa ng iyong pananahan sa aming piling. Mapaglingkuran ka nawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon ng Adventong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po magpatuloy ang ating misa, ako po ay personally na nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na nagdo-donate, nagbibigay sa ating pong bank account, sa ating pong mga platform sa GCash. At ito po ay sobra-sobra dahil tayo po ay nakabili higit po sa 1,000 ham, mahigit po mga 2,000 na ipamimigay po natin sa ating po mga kapatid dito sa parokya, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, ang mga dukha. Pinapaalala ko lang po na kami po ay hindi nagme-message sa inyo, sa inyong WhatsApp, sa inyong Viber o Messenger. Meron po kasing gumagaya ng aking account at hinihingi po yung inyong PIN number. Wag na wag po kayong magbibigay ng mga PIN number or OOTP kahit na kanino, kahit na po sa akin. Okay? Dahil hindi po ako humihingi ng PIN number or OOTP. No? Nandyan po yung ating mga bank account numbers, naka-flash po. No? Diyan po kayo mag-donate kung gusto nyo po. No? At pagkatapos po, ngayon pong paparating din na Kapaskuhan sa New Year, no? Tayo po ay magbibigay din sa mga home for the aged, andito po sa na pangangalaga ng ating diocese, at sa mga bata doon po sa bahay ampunan na meron din pong mga special na kapansanan. So sila po ang mga susunod na tutulungan natin ngayon pong paparating na buwan. Kaya nga po sa lahat na nagbibigay, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. The more that you give, I pray that the more that you receive through the blessing of God. Once again, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo
maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiya na mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siyang naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, sa pagkikisama niya'y puspusang nagniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para
sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos na tinuro ng ating Panginoon, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong
Nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at paspasan ang aming kahilingan, at sa iyong pagbabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit at karamdaman, hinihiling ang mabilis nilang lakas. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing sila'y nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang mapagpatuloy silang lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag tayo po ay tumitingin sa orasan, isang ibig sabihin, meron tayong hinihintay, meron tayong binabantayan. Pag tayo'y tumitingin sa orasan, minsan tayo ay naiinip at nagmamadali. Pero sa susunod sana na tayo'y tumingin sa ating mga orasan, magpasalamat tayo. Dahil pag nakikita mo pa ang orasan, ang ibig sabihin, ikaw ay buhay pa. Ikaw ay pinagkalooban pa ng panahon ng Diyos. Huwag mo sanang sasayangin ang iyong oras at panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga bagay na nakakapagbigay sa iyo ng lungkot, sa mga karanasan na naninira ng iyong kalooban at kapayapaan. Ang oras ay isang regalo na pinagkaloob sa iyo ng Diyos at ikaw ay pagpapalain kung ikaw ay maglalakad kasama ng Diyos at kung tutuparin mo ang kagustuhan ng Diyos habang ikaw ay binibigyan ng panahon at ng buhay ng Diyos dito sa mundong ito. Mga kapatid, anong oras na ba? Oras na para
gumising sa ating pagkakasala. Oras na para tayo'y magmahal. Oras na para tayo ay maging tapat sa Diyos. At kung ikaw ay gagawa ng mabuti, magmamalasakit at magiging tapat sa Diyos, malaking pagpapala at sobra-sobrang grasya ang tatanggapin mo sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.